So, kapag ikaw ay may banal na Espiritu, may resulta ang Holy Spirit. Amen? May dulot ang Holy Spirit. May bunga ang banal na Espiritu. No? Kasalanan nga ay nagbunga. Yung pagganamang Espiritu ang hindi. Tama? Nagbubunga nga inyo pagtatrabaho eh. Pagkatapos ng trabaho nyo, nasweldo. E di lalo kapag ang Holy Spirit. Ang bunga ng banal na Espiritu ay unay pag-ibig. Pag-ibig. Ano po ang pinakamahalaga sa lahat ng buhay ay pag-ibig. Ito yung agape. Sabi ng 1 Corinthians chapter 13, kung ako man ay makapagsalita ng iba't ibang wika at kung sa lakas ng pananampalataya, sabihin ko sa bundok ay mapasok ba sa dagat nangyayari. Pero kung walang pag-ibig, ako'y walang kwenta. Amen? Ang pag-ibig ang nagbibigay ng silbi sa lahat ng ating ginagawa. Ano ho? Kaya mga kapatid, mahirap yung walang pag-ibig. Dapat mahal natin ang gawain. Mahal natin ang Diyos. At alam niyo pa, pag sinabing pagmamahal, yan po dalisay from the Greek word na agape. Kasi maraming klase, pag sa Bible, hindi kayang dalhin ng English. Kaya ang King James Version, for me, pwedeng marami akong makadibate dyan, pwedeng umayon sa akin. Ako po yung nakapasok din ng Bob Jones, pero yung Bob Jones ay isa rin sa umaamin na sabi niya, King James is one of the honest translation of the Bible, but not perfect translation. Why? The word love is more than 7. Pero kaya lang ilagay sa English ay charity, love, at ano pa yung isa? Yun lang yata eh. Pero ang sikat na salitang sa love ay agape, phileo ba yan? Saka eros. Pag phileo, that is relational. Kaya filial. Sa magitan ng banal na Espiritu, tumatawag tayo, Abba, Father. Ibig sabihin, filial spirit. Meron tayong relasyon sa Diyos. That is phileo. Hindi pilay. No? Phileo. Eros, that is opposite sex. Pero yung agape, ang dapat mag-cover sa lahat ng pag-ibig. Dapat lahat ng ginagawa natin ay agape. Pag sinabing love, fruit of the Holy Spirit, therefore mga kapatid, bunga ng banal na Espiritu. Sige, pumunta kayo. Bunga ng Espiritu. So ito po ay banal. Ito yung pag-ibig na naghahangad ng ikabubuti ng iba, hindi lagi ng sarili. Nung tayo ay mahalin ni Kristo, iniwan niya ang kanyang sarili para sa atin. Ang tunay na pag-ibig, hindi lang sarili ang iniingli. Nagmamalasak din tayo sa iba. Yan ang agape. Yan po ang love na tinukoy dyan. At itong mga kapatid ay ang love na ito ay hindi ito laging feeling. Feeling. Nawawala yung feeling. Dati crush kita, ibig ngayon hindi na. Huwag kayong basta darsya ng darsya. Ano? Yung nga naliligaw ka pa, nalipas, di lalo pag kayo na. Yung pala'y malakas humarok, di sinabi agad. Ano ba? Love is a commitment. Whether you still in love or not, feel so obsessed. Pero nawawala yan. Kaya ang pag-aasawa, hindi damdamin lang. Di ka, Brother Jerome? Ikinasal ko yung mga yun eh. Tinatanggap mo ba ang lalaki ito na hindi ka magsisisi habang buhay? Opo. Inuulit ko. Yeah?
Kasi ang pag-aasawa, hindi po, maganda, nakaasawa ka ng maganda, napang-asawa ka ng gwapo. Pero pag nagsasama na kayo, hindi na yun ang pinag-ausapan. Commitment na. Paano kung wala kayong pang-ulam? Kayo ba'y sweetang-sweetan pa? Lumalim kayo, wag tayong mababaw. Kaya kayo mga bata, hindi puro crush na crush. Lalo't lalaki ka, nakakita ka na lalaki. Mahiya ka naman sa kalis mo, bakulaw mo eh. Hindi nga? We don't accept same-sex marriage. That's abominable in the Bible. Not only love, ang bunga ng Holy Spirit, sabi diyan, joy. Wow. Amen. Kaya pag may Holy Spirit ka, dapat may pag-ibig. Amen. Ang pag-ibig hindi selfish. Amen. Lalo hindi shellfish. Ano? Ang pag-ibig, ang Holy Spirit, kapag may Holy Spirit ka, may joy. Amen. Kayo ba'y masaya? Amen. And mind you, mga kapatid, ang kagalakang ito ay hindi katulad ng kagalakang meron sa mundo na by circumstances lamang nawawala yan. Maraming tao kaya masaya, maraming pera. Paano pag naubos? Di ka? Maraming tao masaya dahil bagong sagot. Eh paano kung sumagot din sa iba? Mahirap yung kasagutan na. Amen? Ang iba naman hindi pa tinatanong ay nasagot na. Ano? Mababaw po kapag ang ating kagalakan ay yung dulot lang na mundo. Pera, daming pera. Pero nakakasaya din naman yan. Ano? Sabi ng Bible, money answereth all things. O, halimbawa, nangangailangan tayo ng kesame. Kayang tugunan ng pera. Nangangailangan tayo ng lote para sa ating tunay na simbahang tatayo. Ito, gagawin na lang nating school. Amen? Money answereth all things. So, hindi tayo ipokrito. May saya ding dulot, pero hindi yan yung long-lasting joy. Bakit? Iiwanan natin yan sa lupa. Magpakadami-dami ng ipon mo. Mawawala yan. Kaya ang payo sa atin, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Amen? So, ang joy na tinutukoy sa Galatians chapter 5 is much better than a sense of happiness or gladness from life circumstances. Mas differ. Ano? Ito ay malalim na kagalakan at kasiyahan na nanggagaling sa pagkakilala mo sa Diyos at paglilingkod mo sa Diyos. Ano ba ang tunay na kagalakan? Nagmamalay ka sa kung sino ang Diyos at sa mga ginawa ng Diyos. You really, really appreciated God and His words. And His words. Amen? Hindi ako mapera. At pag ako'y nagkakaroon, hindi yan iniisip kong akin lang. Sa totoo na, ako pag ako'y nagkakaroon, tanong niyo nga yung asawa, pagkakaraan sa akin, dumaan lang. Punta kay Mrs. At nag-attempt ako mag-ipon. Wala rin, lumalaman, hold up. At saka pag ako'y alam ko may pangailangan, hindi ako makahindi. Malakas ang sigaw ng Holy Spirit. Mahirap hindi tumulong sa nangangailangan. Are you with me? Ang joy, mga kapatid, true and deep conscious gratitude to God's greatness and works, especially to our salvation. Yan ang joy. From the Greek word na kara, hindi makara. Kara. Masaya. Kaya the joy of the Lord is my strength. Pag masaya ka sa Panginoon, matatag ka sa Panginoon. Kayo ba'y nagagalak pa sa Panginoon? Kayo ba'y masaya pa sa Panginoon? Yun ang fruit ng Holy Spirit. Love and joy. Ikaw ay tuwang-tuwa. Nakakita ka lang ng tuko. Kagalingan mo ng Panginoon eh. Hindi puro butiki. Alam, may mga pamilya yan eh. May butiki.
may, ano yun, unyango, merong tipaklong, hindi, yung bangka lang, bangka lang, merong bayawak, merong buhaya, merong ikaw, di ka? Pagdating sa ibon, pagdating sa aso, pagdating sa tigre, may pusa. Di ka? May, etc. Bay, ni isa'y wala kang kayang gawin dyan. Ultimo yung buhok mo. Kasama na nalaglag. Yung iba nga lang problema, puro nalaglag na yata. Di ka? Pero hindi natin kayang gawin ng isa doon. Tayo nagmamalay pa sa kabutihan ng Diyos, sa Kanya mang ginawa, at sa Kanya mismo. Sa Kanya mismo. Kaya sabi, we worship you not because of the things you have done, but because of who you are. Tayo sumasamba sa Diyos, hindi dahil lang sa Kanya mga ginawa, kundi sa pamamagitan mismo niya. Dahil ang ganda ng Kanyang ginawa ay nakasalalay sa Kanya na gumawa. Sabi ni Brother Jerome na ikakasal, wala akong maraming perang may papangako sa iyo, kundi magandang lahi. Siya may sabi sa iyo. Lahing natatanggal ang bayawang pagkagabi. Diga? Kayo ba'y masaya sa Panginoon? Kayo ba talaga nagpapasalamat muna sa Diyos bago kumain? Marami hindi nakakakain. Yung iba nga hindi na makakain. Bakit? Kinain ng uhod sila na ang pagkain. Tayo, kala mo may patago sa Diyos kung magreklamo. Maganda mapagpasalamat. Maging masaya. Not only love, joy, yung peace. Wow. Hindi pala yung galing sa dami ng pera, kundi galing sa Holy Spirit. Kaya ba may kapayapaan? Oo nga, iba nga sa inyo, payapa na eh. Nagsisimula pa lang ako, nasa kapayapaan na. Kayo may payapa? Ano ang unang kapayapaan? You have peace with God. You've been reconciled to God. Kayo ngayon ay hindi na magkaaway ng Diyos. You have your peace. At saka ikaw ay may peace. Alaman mong napatawad ka na. Alaman mong pag ikinamatay ay palangit. At alaman mo ang lahat ng bagay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. Walang nangyayari na hindi niya pahintulot. Amen? Kayo ba may kapayapaan? Peace comes only from God through Christ. Ano ho? And then, long suffering. Kasi ito introduction, kaya binibilisan ko na. Introduction ko lang to. Long suffering. Pag sinabi pong long suffering, pagka daw ang tao ay sinisimulang kasal, hindi nawawala yung ring. Yan. Ang singsing nito ay bilog. Sabi ko pa naman yung kay Jerome, ito yung mamahalin. But ito yung silver, hindi gold. Okay, bilog, ring. Siguro, mga 1 month honeymoon. Pero pagkatapos niyan, meron ng suffering. Suffering na ang sunod dyan. Lalo 12 anak mo. Talagang maraming suffering. At kapag hindi mo nakayanan, tirering. Tirering ang mangyayari dyan. Kaya mga patay, maging matatag ka sa iyong buhay pag-aasawa. May iwasan mo sana ang pagkakaroon ng tirering. Are you with me? May kapayapaan ba kayo? Amen. Pastor, talagang malaki ang kapayapaan ko. Hindi ko na sabihin. Okay. Ito po ay napapaloob yung hindi ka masyadong, hindi ka alipin ng galit. Kung maaari nga, hindi ka magagalitin. Long suffering, ang haba ng iyong hapin. Talagang susuntukin mo na, hindi mo masuntok eh. Isinuntok mo na lang sa pader. Ang dami ng problema, pero pag ikay may Holy Spirit, nakapag-aagwanta. Ibig nakapag-aagwanta, hindi mo makatiis. Nakakapag-agwanta, hindi makatiis. Mga kapatid, alam mo ko, pag may Holy Spirit ka, kahit ang dami-daming problema, ang dami-daming mga nami-misinterpret ka, sa totoo na lalo pag ikinasa leadership, pag sa dami dyan ang ispilingin.
Amen. Sana naman mga kapatid, huwag naman kayong ispilingin. Minsan, umispelling din kayo. Huwag naman kayo laging intindihin, umintindi na rin. Pare-pareho naman tayo may Holy Spirit eh. Amen? Hindi lang naman leader ang may Holy Spirit eh. Kung ang Holy Spirit ay nasa leader, ina-expect niyo sa akin na kayo maging mapagmahal. Eh, ang tanong, kayo ba may Holy Spirit din? O di kayo magmahal din. Tama? Oh, ako ba may Holy Spirit? Alam niyo po, marami ang comment sa akin, ito, Pastor Elon, ito jolly. Jolly. Tiningnan ko agad sa sa dictionary, baka ibig sabihin pogi. Pastor, iki jolly. Tiningnan ko pala yung jolly. Jollibee. Ibig sabihin masayahin. Kahirap ka, Pastor, ang kalagayan mo. Alam mo, masaya ka pang lagay na yan. Eh wala, Holy Spirit yun. Amen? Holy Spirit yun. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, and long-suffering. Hindi yan nasa pangalan. Kaya yung Sister Joy, pangalan ay Joy, huwag ka sisimangot, kaya sa iyong pangalan. Amen? Di ka? Dapat yung Joy. Kaya yung pangalan kapait-paitan, yung pwede yun. Pwede yung kapait-paitan. Okay, so, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, and peace. Long-suffering. Alam niyo, kapag ikay may Holy Spirit, kaya mong mag-agwanta sa ugali ng mga ugali. Tama ba? Tama ang Panginoong Sus. Ganong sinabana niya ng maraming ugaling masasama. Ang problema sa atin, pati ugali natin, ating inaagwanta. Hindi lang yung ugali ng kapwa, pati ugali natin. Ang Panginoon, ang problema niya iba, pero sa kanya sarili, walang problema. Amen? Tayo ba'y nakakagwanta? Yung kapatid niya, hindi ko lang, kapatid yan. Amen? Gentleness. Ano ba yung gentleness? Ito po yung pagiging mapalakaibigan. Ano ba, pagka ikaw ay very gentle, hindi ka yung nakakasilong kausap, hindi ka yung parang tipong suplado sa masama naman, lalaki. Tipong suplado hindi naman magandang babae. Pag sinabi ikaw ay gentle, ikaw ay may quality ng pagiging palakaibigan at generous. Alam mo, huwag kang mag-expect ng maraming kaibigan kung madamot ka. Amen. Parang ay nagtungo na agad. Ay, Pastor, magaling humabi ng salita yan . Tanya, bulayan nyo ha. Kung ang tao hindi ka makakuha ng kaibigan dahil hindi ka generous, lalo pa kaya maging kaibigan mo ang Diyos. Amen? Amen. Pag sinabi gentleness, it is the quality of being friendly, generous, and considerate toward others. Often putting their needs before one's own. Kapag ikaw ay gentle, lagi ang concern mo yung iba, hindi lagi ang iyo. Amen. Yan ay fruit of the Holy Spirit. Fruit of the Holy Spirit. Kaya may panalangin mo muna lagi ang iba bago ikaw. Fruit of the Holy Spirit yan. Minsan nga, ang asawa ko, naipapahuli ko rin sa panalangin . Nauuna ko kayo. Magaling lahat ang aking asawa, hindi si Lusa. Mag-isa ang prayer request. Sa totoo na. Ang aking sarili, hindi ko sinasama. Padulo na. At alam ng Diyos yun. Bakit? Bunga ng Holy Spirit, bago ikaw, iba muna. Amen. Amen. Yan ang fruit of the Holy Spirit. Then, goodness. Ano sabi po ng talata? Balik tayo. Kinukuha ko lang ito introduction at binibigyan ko ng kaunting papaliwanag. Ano ho? Sabi diyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness. Oh my goodness. Ang goodness na ito mga kapatid,
ay halos synonym ng kindness. At itong goodness nito ay in action. In action. This goodness in action reflects God's kindness and goodness toward us. Ano po, bago tayo makagawa ng mabuti sa iba, Diyos muna ang gumawa ng mabuti sa atin. Kaya kung tayo nakagagawa ng mabuti sa ating kapwa, tayo muna ang unang nagtamasa ng kabutihan ng Diyos. Kaya mga kapatid, pag sinabing goodness, this is goodness in action reflects God's kindness and goodness towards us. God demonstrated His kindness and goodness to us in our salvation and will continue to show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us for all eternity. Mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos ay hindi once, kundi ito ay ating mai-enjoy hanggang sa langit. Ganyan kabuti ang Panginoon. At kapag tayo'y nakaranas ng kanyang kabutihan, tayo'y gagawa rin ng kabutihan sa ating kapwa. Pakitingin nga ulit na inyong kadais. Kayo ba'y may nagawa ng kabutihan sa inyong kadais? Yan ba inyong kadais na yan ay pagpipray nyo man lang? Amen? Oh. Yan ba inyong kadais na ipagpipray nyo man lang? Please lang. Huwag tayong selfish. Huwag tayong makasarili. Kaya mga kapatid, kung bakit tayo ay nag-aayos at kung tayo nagkakamali man, hindi tayo namamalagi doon. Bakit? Iniisip din natin yung iba. Paano na yung mga taong nakatingin sa akin? Tama ba? Halimbawa, ikaw ay Kristiyano sa iyong pamilya. Ikaw ay maghapong nagse-cellphone. Anong pagpapala mo sa iyong pamilya? Alam mo kapag ikay nagmamalay, kung ikay may fruit of the Holy Spirit, hindi mo ahayaan na maubos mo ang panahon sa walang kwentang bagay. Bakit? May nakatingin sa'yo. Paano mo papaniwala yung mga kasambahay mo? Wala naman nakikita sa'yo. Alam mo yung goodness, concern ka sa mabuting bagay na may tutulot sa iba. Amen? Oh, saan man tayo dalhin ng Panginoon? Sa trabaho man, sa school man, sa kapitbahay man, dapat tayo ay may nagagawang kabutihan sa iba. In fact, yung iba walang magagawang kabutihan sa atin. Bakit? Ang kabutihan galing lang sa Holy Spirit. Ang taong walang Holy Spirit, walang bunga ng kabutihan. Are you with me? Mamaya makukuha natin yan. So, the number, ano pa yun? Faith. Kaya mapapansin natin mga kapatid, fruit of the Holy Spirit ay faith. Hindi talaga ito galing sa atin. Ito'y resulta ng Holy Spirit. So yung faith, bunga ng Holy Spirit, hindi yan atin. Amen? Tuloy pa natin. Meekness. Pag sinabing meekness, mga kapatid, ito po ay nakalink sa humility. Ano ba mga kapatid, hindi maiwasan yung sigalot. Pero hindi tatagal yan sa kapakumbabaan. Amen? Walang matagal na away kapag pinamag-itanan ng kapakumbabaan. Natagal lang naman ang galit kapag mapagmataas. Pag mataas ang ihi mo, tapos ang isip mataas din, di pataasan, di sinong panalo? Di tayo magkaroon ng game, pataasan ang ihi. Sinong panalo? Kaya may nakakaaway. May nangaaway ba sa inyo? Madaling humapayan. Bunga ng Holy Spirit. Magpapakababa ako. Amen? Meekness. Ito po ay biyaya ng Diyos sa ating mga kalwa. At ang pagiging mababa, hindi kahinaan. Mga kapatid, hindi ka mahinang tao dahil ikay nagpapaapi. In fact, ang mga malalakas nga personality, silang maaamo at mapagpakumbaba. Mukha lang uto-uto. Pero sa totoo na, yan ang malakas ang karakter.
Pero yung yung mapagtanim, yung madaling magalit, yung madaling magdamdam, tapos nananatili, yan po ay hindi malakas. Yan po ay weak. Ang meekness is not weakness. Yan po ay kalakasan ng pagkatao. Si Kristo po ay mapagpakumbaba. Mahina ba si Kristo? Si Kristo ho ba ay uto-uto? Si Kristo ho ba ay mahina at talunan? No! Siya po ay mananagumpay. Pero hindi brusko. Hindi feel somebody. Siya nga'y, bagaman nasaan yung Diyos, ay hindi niya minarapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkus hinubad niya ito at tumasumpungang nasaan yung tao, siya'y nag-anyong alipin at siya'y naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Ang kapakumbabaan ay hindi kahinaan. Yan ay kalakasan. Amen. Kaya ang mahina nga yung natitiningan ka ng maraming hinanakit, ng maraming sama ng loob. Bakit? Wag ka ganito ganito na nga eh. Bakit? Feeling mo lagi self eh. Diga? Pero si Kristo niluran sa mukha, sinampal, hinagupit. Pero siya naging parang tupang walang imik habang siya'y pinapatay. Hindi yun kahinaan, kundi pagpapalampas para sa Diyos. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos. Huwag ikaw maghiganti. Bakit? Pag ikaw naghiganti, labis eh. Pag ang Diyos naghiganti, tama lang. Pati kapitbahay, pinapatay mo eh. Di ka? Tayo pag nagalit, damay ang lahat. Pero si Kristo, pag may paparusahan, ikaw lang. Bagay, damay din naman yung kay Akan. Paano? May simpatya eh. Alam mo, kung bakit nadadayama yung iba, nakasimpatya eh. Kaya dapat tayo, ang simpatya natin, siya tama. Huwag sa dugo. Tatandaan niyo, lalo dito, pamilya kung dumating. Hindi yung pag nasawa yung isang kamiyembro, simpatya na agad sa isa't isa. Ang sisimpatyahan mo, yun tama. Huwag yung kadugo. Kaya nga sabi ng Panginoon, sino mang gustong sumunod sa akin at hindi namumuhi sa kanyang asawa, sa kanyang ina, sa kanyang biyanan, lalo sa kanyang biyanan, sa kapatid na lalaki at kapatid na babae, hindi pwedeng maging alagad ko. Bakit? Dapat ang simpatya mo na kay Kristo, walang sa kadugo. Kasi minsan, tinotolerate natin yung mali dahil kapatid ko yan. Inay ko yan. Hindi dapat ganon. May babalaan Diyos, hindi ka pwedeng maging alagad ko. Dapat ang mas malaking importansya natin sa Diyos, hindi sa ating kadugo. Are you with me? Pero hindi naman sinasabing kamuhian mo yan. Pero pagdating sa may dapat tatayuan, dapat natayo ka sa tama. Ang hindi, sumama ang loob sa akin. Nung buhay pa, wag naman si kababagabag ng kanyang kaluluwa. Ang mahal mo'y puro membro. Ang mahal mo'y gawain na kung iyong ina, hindi. Tapos kung mapagsabihan mo pa ako. Hindi ko naman siya binubusong. Sinasabi ko lang sa Bible. Pero naramdaman niya yun. Naramdaman talaga niya yun. Bakit? Yun ang sabi ng Bible eh. Amen? At ramdam din niya ng aking asawa. Totoo yan. Kung asawa ko hindi kita pagsasabihan, at kung ikaw ay hindi madala sa isang saway, may tigas ang salita ko sa iyo. Hindi ibig sabihin na ako'y galit sa iyo, hindi kita mahal. Yun nga ang pagmamahal ko sa iyo. Ayaw kung tayo parehong hindi nalago. Yung nakakalungkot. Nakakalungkot yung iba, naliligaw pa lang, wala na. Ang love life, pareho kayong nasamba sa Diyos. Are you with me? Amen. Meekness. Temperance. Ano ba ibig sabihin ng temperance? Pagtitimpi. Kaya yata si Brother Ando at saka si Mark Anthony puro singaw eh. Ako isang araw ay nangangain ng mangga, Indian Mingo. Ako ay mahilig talaga dyan. Lalo yung nagsasalubong na yung konting dilaw. Hindi pa naman dilaw na dilaw. Pag dilaw na ayaw ko na rin eh. Pero yung nagsasalubong pa lang ang berde at saka dilaw, talaga naman kahit isang kasirola yan,
Sa karamihan ko nakain, nakagat ko yung tagiliran. And, di pa sa dini. Ngayon, singaw na. Dalwa, malalim. Bakit? May sula yata ang ngipin eh. Ako may naghihiso. Paminsan-minsan. Okay. Ano, nakagat ko, di dalawang singaw na malaki ngayon. Yung iba, napapakagat ang ngipin sa pagtitimbi. Baka kayo puro singawin. Pero matindi, ako iniwala sa impyerno, ang mga nandun, puro singaw. Bakit? Nandun yung pagngangalit ng ngipin. Amen? Mga batid, lakasan, ang bunga ng banal na espiritu, hindi ka lang nagtitimpi, humahaba ang hapin. Pinapanalangin ko yan, ako'y mapuspos ng Holy Spirit. Dahil minsan, kapag nakakakita ko ng mga problema, nahina din ang timpi ko eh. Ano? Are you with me? Kailangan natin yung timpi. Temperance. Pag sinabing temperance, self-control. Yan naman ang maganda kay Jander. Minsan nakakaloko na eh. Kinagalitan mo na. Ano ka ga? Nakakaintid na kagawa, no? Parang wala lang eh. Ang galing, napaka-mild ng personality. Yung anak ni Pastor Manny, nauntog doon sa may sulok dyan ng Tadler. Halos dukot ang garni. Utoy, may kaya kasi ang likod-likod may utoy. Ano kayo? Ngayon lang. Samantala kung ako, sino kang bayda? Eh siya ano lang, utoy. Pero ang laki ng uka din eh. Napakahinahon. Tayo? Napakahilahaw. Biyaya din yung pagiging mahinahon. Galis, ito si Brother Sergio. Napapansin niyo ba yan? Puspos ng Holy Spirit. Napakahinahon. Si Brother Albert, parang kayo yung magkapareho eh. Ewan ko lasan yung bahay. Di ka? Ay ako yan eh, hindi ako. Isa sa aking ipinagpipray yung ako'y maging mahinahon. Tayo manalangin. Ano? So, kailangan natin yun. Kaya tayo narami ang kaaway eh. Tayo ay madaling magalit. Madali tayong magtanim. What? May Holy Spirit tayo eh. Amen? Okay, tapos na po yun. Inisa-isa ko lang po yung bunga. Ngayon, ang ating punto sa ito na. Kaya ginawa kong intro yung mga yung bunga. Okay, fruit, spirit fruit. Number 1, yung ating tiningnan, pag sinabing spirit fruit, number 1, not fruit of sinful flesh. Mga kapatid, yung isa-isa nating binagtas, hindi yan galing sa ating sarili. Tayo, naturuan lang tayo ng values, ng ethics, pero hindi pa rin yan totoo. Yung pinakamabait na dito, balat kayo rin yan kung walang Holy Spirit. Amen? Yung pinakamahuhusay na sa tingin mo, sa pagiging kapwa, pagkakapwa, yan ay panglabas lang hanggat walang Holy Spirit. Tingnan niyo po ang talata, verse 19 hanggang 21. Ito ang salaman. Andiyan po ba kayo? At hayag ang mga gawa ng laman. Hindi ito gawa ng Holy Spirit, ha? Hindi ito bunga ng Holy Spirit. Ito ang maaasahan mo sa ating tao. Sa lahat ng tao na walang Holy Spirit. Sa mga katwid ay mga ito, pakikiapid. Hindi yan bunga ng Holy Spirit. Bunga na yan ng laman. Are you with me? Ano pa? Karumihan. Hindi bunga yan ng Holy Spirit. Kaya mga kapatid, ang nais ko lang i-din sa inyo, pag sinabing Spirit's fruit, therefore, not fruit of sinful flesh. Hindi ito sa parang pinupurify mong pilit ang iyong sarili. Hindi mo kaya. Magkulong ka na sa kuweba. Magkulong ka na sa seminaryo. Hindi mo talaga kayang i-purify ang sarili mo. Lalabas at lalabas ang tunay na pagkatao mo. Amen? Sabi nga ng Bible, ang mangmang
pukpukin man ng martilyo, hindi yan aalis sa kanyang kamangmangan. Are you with me? Ngayon, ito po yung, mamaya yan. Yan. Hayagang manggawa ng laman sa mga 20 ang mga ito, pakikapid, karumihan, kalibugan. Wow. Manligaw tayo, hindi dahil sa sexy at maganda. Manligaw ka dahil ang agape. Biyaya na lang na naibig ka ng maganda at sexy. Pero huwag ka mag-alala. 3 anak lang yan, lumba-lumba na yan. Totoo yan. Amen? Sana ipanalangin natin ating sarili na huwag tayong laman ang dikta ng pag-ibig. At kapag wala dyan ng Holy Spirit, nadali ka ng palaalangan. Bakit? Gigil na gigil ka na eh. Hindi tayo nasa ilalim ng banal na Espiritu. Are you with me? Amen. Ano pa? Karumihan, kalibugan. Mag-iingat po tayo sa cellphone. Bakit? Nakakakita rin ako niyan. Sabi ng Bible, ang tumingin. Ano yan? Pag dumaan daw lang, hindi kasalanan. Ano yung tawag doon? Pag ikaw ay tumingin, hindi daw yun. Pero pag tinitigan, sa Bible ba yun? Pag tinitigan, kasalanan na. Kaya sa unang tingin, tagalan mo na agad. Kasi nadaan talaga yun eh. Huwag mo i-stop. Para magapan yan, tapunan mo ng talata. Mga video clip natin. Doon ka mag-abala. Huwag kang nasa isang sulok lagi. Kung ano-ano pinapanood mo. Alam ng Diyos yan. Tama? Hindi ko na sinasabi lalaki lang. Pati babae. Dahil ang pagiging malisyoso ay hindi lamang sa lalaki yan. Tawag yan ay malisyosa. Bakit? Chismosa. Amen? Pakikapid, karumihan, kalibugan. Yan ay hindi bunga. Kaya mga kapatid, yung bunga ng Holy Spirit is not fruit of sinful flesh. Bakit? Ang bunga ng laman ay yan. Kalibugan, ano pa? Verse 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman. Naku po, talagang over my dead body. Para yung ating magtatrabaho dito, dati, siya may problema sa nguso, ay umalis na at ginagalaw daw ng tatay. Hindi, biro lang. Kasi sabi ni, ang pangalan si Aw. Si Aw. Ay ayaw pagtawan, ay ingay na ingay naman. Ay miyak naman ang nguso, magsalita. Ngayon, mayroong naloko yata dito, katrabaho, ay gustong pumasok at sasaksakin. Inawat na ng kontraktor. Ay pagkaganyang usapan na ang gusto ko ikabubuhay ng pamilya, hindi ikapapatay ng katrabaho, di pinalis na. Yun pala, ang kwento niya, nasaksak niya mismo kanyang tiyuhin. Siguro iniluluko, nagtanim. Inatawanan na. Manay nga. Ganun talaga ang kanyang Kasi may mga pag wala kang Holy Spirit, wala kang timpi. Wala kang long suffering. Wala kang pangunawa. Ako, ang tagal nang ako sa akin, ang dami nang nagalaw. Para ako hindi mabigatan, ako na nagalaw sa aking sarili. Pero pagka walang Holy Spirit, di mo kaya yon. Abay, nakapatay At ang natakot yung contractor, baka nga tuluyan, hindi na pinatrabaho. Bakit? Pagtataniman, hindi bagay sa may Holy Spirit yung may galit na hindi maalis-alis. Hindi bagay yan. Hindi maiiwasan na tayo ay may kagalitan. Pero sabi ng Bible, huwag lulubog ang galit sa inyong, ang araw sa inyong galit. Amen? Kaya ba may kinagagalitan dito? Sana isang araw lang, tapos na.
Pero pag hindi, para kang walang Holy Spirit. Are you with me? Ano pa dyan? Mga pagkakampi-kampi. Nako! Ano sa ba yan? Pagtataniman, mga pagtatalo. Nako, hindi bagay yan sa mga may Holy Spirit. Yan ay bunga ng laman, hindi bunga ng Holy Spirit. Yan pagtatalo-talo, paninibugho. Mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabaha-bahagi, mga hidwang pananampalataya. Ano pa? Hanggang ano ba yan? 21. Mga kapanaghilian, mga paglalasing. Nako, pag may Holy Spirit ka, hindi ka nabarik. Tagay na lang. Mga kalayawan. At mga katulad nito. So, pinupunto natin, fruit of the Holy Spirit. Spirit fruits, not fruit of the sinful flesh. Bakit? Sa Mark 7:21-23, alam natin, ang lumalabas sa puso ng taong makasalanan ay hindi love, peace, joy, long-suffering, faith, kindness, kundi kung ano yung masama. Are you with me? At kung yan ay ikinakala mo maganda at mabuti, panglabas lang yan. Panglabas lang yan. Para yung bato sa gitna ng parang, inulan, inaraw, binalot ng lumot, kala mo mukhang lupa. Pero yapakat mo't madulas. Bakit? Matigas. Maraming taong mukhang malambot, pero hindi hanggat walang Holy Spirit. Panglabas lang ang kaya ng tao. Bakit? Kahit paano naturuan ng secular. Naturuan ng value sa bahay. Marami ng ethics. Meron akong kaklase, away kayo nakapito na ng ethics. Ang natapos, sabay tawanan yung kanyang makadais. Alam mo, nakapito ka na pala ng ethics. Ba't kay Bibi pa rin? Are you with me? Alam po natin, ang Jeremiah 2:22, maghilamos ka man ng sabon, maligo ka man ng sabon, hindi maaalis ang iyong kasamaan. Hindi. Hindi talaga kayang magbunga ng bunga ng Holy Spirit ang ating pagkatao. Kaya kayo mga young girls na magaganda, pag inaligiran kayo ng pogi, mayaman, tatandaan niyo yan. Hanggat may pakay sa iyo yan, lahat ng pinakamabait na aksyon ipakapakita sa iyo. Mag-iingat kayo. Kaya may pastor kayo eh. Ba't hindi kayo sumangguni? Huwag sa mangkukulang. Huwag sa espiritista. Huwag sa palad. Sa pastor. Amen? Yung iba, kaya hindi na makasangguni eh. Napapaibig na din. Ay alam na bawal. Ay, kaya naman kung sasabihin ko, bakit? Isusugal mo ba ang iyong hinaharap? Are you with me? O yung iba parang talagang nakarating na sa kaluwalhatian. Inabot na ang nirvana. Amen? Pag ako'y huminahon, makakatulog. Pag ako'y sumigaw, pastor laging galit. Saan ako pupunta? Amen? Pero pag may Holy Spirit ka, sa humiyaw at sa huminahon, pagpapala ang salita ng Diyos. Amen? So, mga kapatid, spirit fruits, that means not fruit of sinful flesh. Number two, not fruits of spirit. Not fruits of spirit. Kasi inyo papansinin, ninyo ba? Ang sabi diyan, but the fruit. Hindi fruits. Nung kami ay, naalala ko, nung kami ay ordinahan, grabe si Pastor Hernandez, ang lalim niyan. Hindi naman alam mo si Pastor Hernandez, yan po hindi ko maintindihan, minsan. Ano ha? Talagang ipinagkakait niya yung kanyang alam. Hindi siya pinagdadamot, kundi matutok ang mag-aral. Totoo na. Noon, bawal sa amin na mag-research, copy-paste sa computer. Hindi. Bawal nga sa amin magpa-xerox ng books. Bawal. Makinig ka. Eh, di kami naman na natuto. Eh ngayon, mga estudyante, copy-paste na, sala pa. Di ba? Copy-paste na nga lang, sala pa eh. Ano? Meron naman isang estudyante doon, pambihira, laging bagsak sa grammar. Ang ginawa daw na kinupya ang libro. Abay, bagsak pa rin daw. Iniisip ko, kinupya ko na eh. Yung pala may galit sa kanya. Ano? Pambihira, kinupya ko na ang libro, sala pa rin daw ang grammar eh.
Pala'y napapagdiskitahan na. So mga kapatid, pag sinabing spirit fruits, not fruit of the sinful flesh, but and not also spirit fruits, o not fruits of spirit. May tinangka akong isagot kay Pastor Nantes, pero pinasahan na din eh. Pinasahan na rin. Pero hindi daw yun ang tama. Isa sa sagot ko sa kanya ay garne. Kaya yan, Pastor, ay fruit, hindi fruits. Parang isang buwig ng saging, pero maraming piling. Ano? Iisang buwig ng saging, pero maraming piling. Si Ate Piling. Kaya niyo si Ate Piling. Naintindihan niyo ba yun? Kasi hindi naman sinabi fruits eh. But ang dami ay fruit. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, patience, faith, meekness. Ang dami. Pero bakit fruit? O, tinatanong niyo sa amin ordination eh. Naintindihan niyo ba yan? Pinasad din naman ako doon sa saging. Pero sabi sa aning pastor, nung bumaba siya, hindi yan ang tamang sagot pa. Bagaman in-honor na rin namin yun. Binubulay ko. Hanggang ngayon. Nung ako makatapos akong ordinahan, nagbulay ako doon sa higaan. Ano kaya yun? Fruit, hindi fruits. Di kinausap ko ulit Pastor Hernandez, Pastor, pwede gare, malapit na. Kunin mo lang kunin mo lang yung word, eksaktong word. Pero malapit na. Ano yung malapit na? Ito yung sinabi ko sa kanya. Pag sinabing fruit of the Holy Spirit, hindi pwedeng mamili ka ng isa lang dyan. Pag sinabing fruit of the Holy Spirit, lahat magkakasama yan. Naintindihan niyo ba yun? Sabi ng pastor, lagyan mo lang ng words, pero halos nandiyan ang konsepto. Hindi pwedeng ikay may joy, pero walang love. Are you with me? Naintindihan niyo ba? Wala kang peace, ang dami mong kagalit. Hindi pwedeng ikay may peace, ang dami mong kaaway. Are you with me? Naintindihan niyo ba yun? Kaya nga, not fruits, but fruit. Kasi kapag may love, may joy. Pag may joy, may long-suffering. Pag may long-suffering, may gentleness. Yan ay hindi pwedeng paghiwalayin. Bakit? Ang Holy Spirit ay hindi rin pwedeng ihiwalay sa Ama at sa Anak. Amen. Are you with me? Amen. Kaya wag kang umasta na masaya na may kasamaan ng loob. There will be no genuine joy if there is grudginess in your heart. You're nothing but a hypocrite one. Ano ang inyong tingin sa akin? Para ba akong mga kapatid? Tapos ng misa, umayo kayong payapa. Naiintindihan mo ba sinasabi natin? Ang sabi ni Pastor Nantes, ako'y natutuwa naman eh. Kaya maganda rin yung nagbubulay. Nagbubulay. Diyan ako Diyan ako laging, kaya yung theology ko, hindi naman sa Yung sa sovereignty ko, sa Trinity, bulay. Bakit? Hindi ako magaling sa grammar. Iwanan ko na yung grammar niya o sa bulay. Amen. Ayos din kayo ba may pag-ibig? Kayo ba may pag-ibig? Amen. Meron ba joy? May pag-ibig ka tapos wala kang joy? Hindi, kanidayo. Amen? Kung ikay may joy, meron kang peace. Paano ka magkakaroon ng peace na wala kang joy? Tama. Lahat yan ay hindi pwedeng pag-iwa-hiwalayin. Pag sinabing fruit of the Holy Spirit, sama-sama yung nasa iyo. Amen? Not only that, Spirit fruits, not fruit of sinful flesh, not fruits of spirit, but number 3, not fruit of striving the law. Patay dito ang Sabadista. Alam niyo po,
ang mabunting pagkatao ay hindi nakuha sa pagsusumikap sa pagsunod sa 10 utos. Hindi yan resulta ng pagsunod. Yan ay resulta ng Holy Spirit. Are you with me? Tingnan niyo po ang verse 18 and 23. Verse 18 and 23. Makinig po kayo. Makakasalubong niya mga Seventh-day Adventists. Very subtle ang faith. Sabi nila, they are saved by grace through faith. Pero tanungin mo, paano kung ikaw ay hindi sumunod sa 10 utos? Ay, hindi ka ligtas, no? Datapwat kung kayo'y pinapatnubay ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Amen? Ang taong may bunga ng Holy Spirit, hindi nagbunga, hindi nagkaroon ng magandang pagkatao, magandang resulta, dahil ikaw ay nagpapakaigi 10 utos. Kaya nga may bunga ng Holy Spirit, ibig sabihin, hindi ka na sabadista. Kaya mga kapatid, ang may bunga ng Holy Spirit, hindi yan sabadista. Ang walang bunga ng Holy Spirit, labagista. Amen? Tingnan niyo po ang verse 23. Verse 23. Kamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay, ay walang kautusan. Hindi ako umiibig dahil sabi ng Diyos, huy, ibig, bumubukal yun. Tingnan niyo po ang sabi ng John, John sa John. Tama ba yan? Hindi ko na ilagay. Mali ang pagkalagay ko sa isa. O sige, mamaya na yan. Sa Acts 15 verse 1 and 5, 9 to 11. Alam niyo ba, ang unang problema sa church ng Jerusalem, dahil dumadami na ang tao, ay mga legalist. Alam niyo ba ibig sabihin ng legalist? Makakautusan. Ang modern yan ngayon ay mga sabadista. Tingnan niyo ha? Verse 1. At may ibang mga taong nagsilusong mula sa Judea na nagsisipagturo sa mga kapatid na sinasabi, maliban na kayong mga tuli, ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo mga liligtas. Unang sinesettle sa church ng Jerusalem na maling aral ay mula sa Judaism, na pinipilit ituro na hindi sapat ang manampalataya, kinakailangan din sumunod sa kautusan. Isa dyan ay yung magpatuli. Ay may nabalita si Andrew na tinuli. Ay mali ang dosage. Namatay. Ilang kayo namatay, Ando? Ilan yon? Isa lang? Ay numapakinggan ni Jemuel. Tumigas ang kanyang paniniwala sa Galatians chapter 2 verse 13. May verse Galatians chapter 2:13. Saan mong para si Tito ay hindi napilit magpatuli? Ano? Bukod sa may talata siya, nung mabalita na yung nakakamatay pala yan, Dade. Sabi ko, utoy, sa pukpok. Ang sabi nila, hindi ikayang kautusan, di 10 utos yan ay, dinidivide pa nila ang ceremonial at moral. No, hindi magkaano yan. Part yan ng Old Testament. Pag sinabing Old Testament, magkasama na ang 10 utos at saka yung mga ordinances. Yan ay bigay ni Moises. Kaya actually, ang ipinairal ng mga batas ng Diyos sa Israel ay 613 laws. 613 laws. Yeah, ating pagtibayin pa natin ninyo ha. Verse 5. Datapwat nagstindig ang ilan sa sekta ng mga Fariseyong nagsisampalataya ng nagsasabi, kinakailangan sila'y tuliin. At sa kanila ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises. So iba yung pagtutuli at yung kautusan ni Moises. Kaya, ibig sabihin, magkaibang binanggit, bahagi yun. No? Ngayon, ang mapapansin natin, ipinaglalaban ni Pablo, ipinaglalaban ng mga apostoles na ang church wala na sa ilalim ng kautusan. Dahil ang bunga ng Holy Spirit, hindi resulta ng kautusan. Yan ngay bunga ng Holy Spirit. E di bunga ng Holy Spirit, hindi ang resulta ng kautusan. Tama ba? Ngayon, pagdating po doon sa verse 9 hanggang 11, tingnan niyo po, natapos po ako. At tayo hindi niya tinangis sa kanila, na nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Ngayon, bakit ninyo tinutokso ang Diyos? Yung mga sabatistang yan, tinutokso ang Diyos.
na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga lagad na kahit ang ating mga magulang, ni tayo man ay hindi maaaring makadala. Ay tayo nga binigyan ng 10 utos, hindi makatupad, bakit naman sila bibigyan mo? Are you with me? Kapag ipinipilit mo 10 utos, tinusok mo ang Diyos. Amen? Kaya kayo lumago sa katotohanan. And then verse 11. Verse 11. Ano sabi diyan? Datapat naniniwala tayo na tayo mga liligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus, naggaya rin naman nila. Ang Hudyo at ang Hintil, ang common ground ng kanilang, o ang ground ng kanilang kaligtasan ay biyaya, hindi law. Hindi ito bunga ng pagtupad sa kautusan. Yung binaybay natin, part of my introduction, na bunga ng Holy Spirit, hindi yan nangyari dahil ng pagsunod sa 10 utos. Kaya tayo, kahit hindi tayo nagsasabat, wala na tayo sa kautusan. Naintindihan niyo ba yun? Then last, hindi ko na babasahin yung iba. Not fruit of shame. Ano ba ibig sabihin niya, Pastor Bit? Nagka-shame na diyan. Ang idea kasi diyan, mga kapatid, ang bunga ng banal na espiritu hindi kahiyaan lang, napupwersa ka lang. Ang bunga ng Holy Spirit, bunga ng Holy Spirit. Are you with me? Hindi yung napipilitan ka lang. Hindi yung itinaboy ka lang. Hindi yung sinabihan ka lang ng magulang. Maganda yan, pero hindi yan talaga ang solusyon. Hindi yung nakakita ka lang ng maganda dito. Hindi lang yung nakakita ka lang pogi dito. Kaya iba ang pumipilit. Ano pag sinabing fruit of the Holy Spirit, hindi ikaw na puwersa. Hindi kahiyaan lang. Kaya nga fruit. Yan ay kusa. Kusa yan. Kunin natin ang prinsipyo sa 2 Corinthians 9 verse 7. Giving ito. Pero kunin natin ang prinsipyo. Nandiyan pa ba kayo? Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob. Amen? Para 5 piso na nga, bangibi ka pa. Amen? Pag tayo nagbibigay, huwag mabigat sa loob. O dahil sa kailangan. Yung pastor para matahimik na ng copy preach. Hindi magbibigay na, kailangan Hindi pa rin yun. Bakit? Ang gusto ng Diyos, nagbibigay ng masaya. Amen. Hindi mabigat sa loob, hindi dahil kailangan, may papagawa kami. No! Magbigay ka ng masaya. Ibig sabihin, bukal. Hindi nahihiya. Hindi kahiyaan, hindi pilit. Bukal. Wag mo nang baliktarin, basta bukal. Amen? Amen? Ang gusto ng Diyos, yung bukal. Ang gusto ng Diyos, kusa. Ang bunga ng Holy Spirit, hindi napipilitan lang. Hindi kahiyaan lang. Alam, ako iatinda ng hapon, nakakahiya naman kay pastor, lagi na ako pinatamaan. Mahina pa rin yan. Hindi dahil sa pinatatamaan ka lang, kasi may Holy Spirit ka. Yun ay fruit. Yun ay kusa. At sabi, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ibig sabihin, sumimba ka ng masaya, hindi napipilitan lang. Amen? Manalangin ka ng masaya. Mag-akay ka ng kaluluwa ng masaya. Sumama ka sa outreach ng masaya. Hindi yung pinagbibigyan mo lang ang pastor mo. Paano pag namatay na ang pastor mo? Dapat dahil bunga ng Holy Spirit. Tingnan po ang banal na Espiritu. Malapit ang matapos. Ito na, John 7 verse 37 to 39. Nang huling araw nga, kaya sabi ko sa inyo, huli na tayo Nang huling araw nga, nadakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sinumang tao'y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at siya'y uminom. Verse 38. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Anong tinutukoy niya? Verse 39. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu.
natatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Kanya. Sapagkat hindi pa pinagkakalubang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Yun palang na tubig na kapag tinanggap ay bubukal sa iyo hanggang sa walang hanggang buhay. So pag sinabing bumubukal, hindi mo kinakantahan, labas tubig, para yung ungaw. Pag pumasok sa shellfish, hindi mo talaga mapalabas yun. Talagang iba tumuni, ayaw lumabas eh. Kinakantahan namin yun, labas, umang, umang. Ay yung aking pinsan ng kumanta, lagas, uwaw, sisigas, sagawaw. Ay mingot eh. Ibig sabihin, labas, umang, sisimba sa bawan. Ang kanya yung lagas, uwaw, sisigas, sagawaw. Mga batid, kapag may Holy Spirit ka, hindi ito pwersahan. Amen? Yun ay mistulang bukal. Kaya ang pag-ibig bumubukal. Amen? At ang sabi hanggang walang hanggan yun, hanggang sapitin natin ng langit, bumubukal ang galak, bumubukal ang kapayapaan, bumubukal ang long suffering. Amen? Pero kapag wala kang Holy Spirit, bumubukal yung gawa ng laman. Kaya magkalaban ngayon yan. Amen? Gusto ng laman, sarhan ang bukal ng Holy Spirit. Ang gusto naman ng Holy Spirit, sarhan ang bukal ng laman. Alin kaya nasasarhan? Depende sa iyong binubuksan. Nag-away daw. Sabi ng mangyan. Sabi daw ng mangyan, bigyan mo kayo manampalataya kay Kristo. Ramdam ko may nag-aaway na pusa sa aking puso. O, anong kulay? Itim at puti. Sabi ng mangyan, sino panalo? Hindi yung laging nakain. Mga kapatid, huwag kang umasang lalago kang espiritual na hindi mo pinapakain. Ang laging kinapakain may pornography. Pinapakain mo ng mga kalayawan, mga kasakiman, mga galit. Hindi ka lalago! Kung ano ang pinapakain mo sa iyong pagkatao, yan ang maghahari sa buhay mo. Kaya dapat pakainin natin ang salita ng Diyos lagi ang ating buhay. Amen! Dahil kung saan na yun, naalabas yun. Bukal eh. Maliwanag ko ba? Ayun ang gusto ng Diyos, hindi yung not fruits of shame, yung kahiyaan o kahiyaan. Hindi ito pwersahan. Hindi ito tulak. Ito'y kusa. Bakit? Ay spirit's fruit. Yung magandang puno, kapag maganda talaga yan, kusang bubunga yan. Ay, ang Holy Spirit, wala sakit. Hindi malnourished ang Holy Spirit. Very powerful. Imposibleng hindi siya kusang magbunga sa buhay na tinitirahan niya. Kumusta ho? Ang bawat isa sa atin. May bunga ho ba ng Holy Spirit? Amen? Tayo ay manalangin. Napagpala namin